state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, nireveal niyo na po yung source ninyo. That is Ito pa, ano dyan, pakinggan nyo mabuti. Sabi ni Tambunting, nireveal niya na yung source. Sasabihin ni Ka Eric, hindi. Okay? Ngayon, sino sinungaling? Kasi magkaiba sila ng sinabi. Siguro, sabi ni Tambunting, isa sa dahilan kaya sila pinakawalan bukod sa humanitarian cause, ay nireveal naman na yung source. Ang sabi ni Ka Eric, pakinggan ninyo, hindi daw ni-reveal yung source. Andun ang problema. Andun ang dilema. version. That is his story. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nireveal nyo nga po, sir. It does Tambunting. Story niya yon. Pero sir, ni-reveal nyo nga yon. Story niya yon. Sa madaling salita, yan yung sinasabi natin. Istorya niya yon, bida siya doon. O, di ba? Para ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ang papaniwalaan nyo? Si Tambunting o si Ka Eric? Eh, kayo nang bahala. Ha? Kayo nang bahala dyan. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga Isa pa yun. May pinag-usapan sila in confidence. Ibig sabihin, usapang lalaki. O, eto, sabihin ko sa iyo, wag na nating ilabas. O, pero nilabas daw ni Tambunting. Pero yung sinabi niya, hindi daw yung pangalan ng source. May pinag-usapan lang sila na nilabas ni Tambunting. Tambunting, congressman, totoo ba yung sinasabi ni Ka Eric? Siya ba ay sinungaling o kayo ang sinungaling? Nagtatanong lang po, hindi ko kayo pinagbibintangan, but definitely may sinungaling sa inyo. Kasi magkaiba kayo ng sinasabi. Tambunting, sinungaling ka ba? Tanong lang po yan, ha? bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Wala po kayo binigay na pangalan. I am standing by the Soto law. Ibig sabihin, I'm standing by the Soto law. Hindi ko pwedeng i-reveal yung aking source. Ngayon, etong usapan dyan. Posibleng alam na ni Tambunting kung sino yung source. Posible naman. Pero, posibleng hindi rin sinabi ni Ka Eric. Bakit alam? Kung hindi sinabi ni Ka Eric, bakit alam ni Tambunting? Ganito po yan. Naaalala ninyo na doon sa nakapanood, ni-live po natin ito. Doon sa nakapanood, yung cellphone ni Ka Eric ay pinaimbestigahan. Pina-confiscate para maimbestigahan. At normally, makikita kung ano yung mga nakalagay doon. So, kita, binasa, at posible nakita nila kung sinong source. Pero hindi sinabi ni Ka Eric. Posibleng hindi sinabi, nakita lang nila. Maraming salamat, Buhay Canada 519. Sabi niya, Tambo, sinungaling. Hi everyone, and to you, Coach Oli. Thank you, Buhay Canada 519. Diba? Ganun ang sitwasyon. Ngayon, isa pa yan sa dapat ilaban. Kasi the right to privacy nilabag ng mga congressman na ito. Hindi basta-basta pinako-confiscate ang cellphone. Lalong-lalo na kung ang dahilan lang ng pag-confiscate ng cellphone ay para ma-reveal yung source. Ni walang ka-national security ron. Asaan na ang karapatan natin sa privacy? So, ibig sabihin, kahit sinong congressman dyan, pag sinabi, ay, yung cellphone mo akin, pwede nilang pa-confiscate sa dahilan na gusto lang nilang malaman ng source. Ang babaw po niyan. Kaya sana, Attorney Roque, sana matulungan nyo rin dito kasi total kayo na nagdemanda, ituloy-tuloy nyo. At sana, may managot ditong congressman. Hindi ito paghihiganti. Ito ay para magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Nang sa ganun, magamit natin itong jurisprudence na ito pag nadesisyonan at meron nagpa-confiscate, may tinopak na congressman,
I-confiscate nyo ang cellphone na yung vlogger na yan. Meron tayong ipapakita. Hindi, dinesisyon na yan ng Korte Suprema. Hindi nyo basta-basta pwede i-confiscate. Although may batas na dyan. May batas na po na the right to privacy. Pero kailangan alam mo itong mga congressman dahil minsan may mga nag-aabuso ng kanilang karapatan or baka hindi nila naiintindihan yung batas or baka inaabuso batas. We don't know for sure. But then again, meron tayong pinapakita. O eto, jurisprudence oh. Nangyari kay Ka Eric versus ganito. Oh. Wala kang karapatan, pa-confiscate mo yung cellphone. Daig mo pa jowa ah. Nagpapa-confiscate ka ng cellphone? Oh. Ano to sila tambunting? I mean, sila mga congressman, daig nyo pang insecure na jowa, pinapa-confiscate ninyo ang cellphone. Matindi itong nangyari na ito. Kaya ako mainit dito. Again, unuulit ko, hindi ako panig sa kanila. Mainit ako dito kasi ito'y posibleng mangyari sa iyo, sa akin, at sa mga vloggers. Bubusalan tayo. Pag ikaw ay oposisyon, kung ano-anong sisilipin sa iyo, aalisan ka ng karapatang magsalita. Bay, delikado po yan. Delikado yan sa isang democratic country. Magiging dictatorship tayo. I will not reveal my source. Sir, ma'am, sir, lastly, ang reaction na lang po, meron na pong hinain na pong panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI and magsasart po yung dinggin pati yung next year. Cancellation, revocation po. I'm not privy kasi to the What's your details. reaction No? na lang po? Syempre, it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, no? And we're the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin, no? Libo, hindi na natin maibilang na ng tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, ang si Arlene Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Ayan, ito pinangalanan pa kayo ha. Oh, Manuel, Brosas, Franz Castro. Ako may tanong sa Kongreso. Bakit hindi nyo imbestigahan to? Totoo man or hindi, bakit hindi nyo imbestigahan yung tatlong yan? Kayo ba ay supporter ng NPA? Inimbestigahan na nga si Raul na recruiter ng NPA di umano kaya galit na galit si Senator Bato. Kayo congressman ang iinit nyo sa SMNI. Ba't hindi kayo mag-init dyan sa tatlong yan? Tanong lang po, kinakandong ba ninyo? Kayo ba ay kumakandong ng mga NPA? Tanong lang po. Another tanong. Yung pagkumpis ka ba ng cellphone? At babasahin nyo yung mga nakasulat doon, wala ba kayong sa tingin ninyong nilabag na batas? Hindi ba yan pag-aabuso ng kapangyarihan? Sabi, ang tindi nito. Kaya, ito ay tagumpay tayo mga Pilipino sa isang banda. Pero hindi natin pwedeng anuhin to. May dapat managot dito. Ulitin ko, hindi ito para parusahan ang mga kongresista. Para meron tayong magamit na proof, the once and for all. Hindi nyo pwedeng ginaganyan ng ang mamamahayag. Napakadelikado niyan. Isipin ninyo, ang tahimik na nga ng mainstream, di ba kayo nagugulat? Ako'y nagtataka. Napakaingay nila nung panahon ni PRRD, ngayon napakatahimik. Pati Rappler napakatahimik. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero nagdududa ang taong bayan na kayo'y nabayaran. Tapos, yung mga nagsisiwalat ng mga NPA kumuno ni hindi man lang nyo maimbestigahan. Kung mali sila, so be it, mali. Pero, imbestigahan nyo naman. Ang sisipag nyo mag-imbestiga Bataan. Nandyan sa loob ng Kongreso
ang mga cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters Hindi kayo nahiya, nasa loob ninyo. Anong klaseng leadership meron kayo ni hindi nyo maimbestigahan? ng mga anak natin, na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, no, I know who is behind it, and I know it is the CPP, NPA, NDF. Ito, sinigurado niya, yung CPP, NPA ang nagpapasara. Kung magsara ang SMNI, according to Badoy, ang magpapasara niyan, CPP, NPA. And sadly, they have used Congress, no, to as their ally and as their cover to do this. No? Ulitin natin, para maliwanag po sa mga kongresista kung may nakikinig dito. Hindi ako nagsabi, si Badoy. Kung masara ang SMNI, ang nagpasara niyan, mga CPP, NPA. At anong ginamit na forum? Congress. Kayo bang mga nakaupong mga congressman, hahayaan nyo bang magamit kayo ng CPP, NPA? Yung laban nila sa SMNI, yung laban nila sila ay lumago dahil sila ay nahinto, nasugpo, napakonti ni PRRD. Saan kayo papanig? Tanong lang po ito. Papanig ba kayo sa taong bayan, mga kongresista, o papanig kayo sa CPP, NPA? Ulitin ko, hindi po ako pabor sa SMNI. Ha? Kasi binira natin yan nung panahon ng eleksyon kasi para sa akin, niloloko nila ang taong bayan na, I don't need to explain. Sila ang naging forum para mabudol ang marami sa inyo. Okay? Pero this time, kinakampihan ko sila. Kasi hindi nyo pwedeng busalan. Ay, sino pang makikipaglaban na mainstream? Wala na. Bakit kayo papanig sa mga NPA? Dahil sa pangarap? Eh, ako'y nagtatanong lang po, ha? Gusto yung hunger strike. Oh, grabe. Oh, yes, ayos. Ayos siya. Kasi, Nagugutom, matamlay, pero grabing suporta po ng mamamayan, Yeah. including sa abroad, ang Filipino communities. yeah. At 24 hours, 160 signatories ng mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP, NPA, NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sila sa loob ng Kongreso, and the threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds. Yan ang nakakalungkot dyan. Yes, nakakatakot yung mga NPA sa bundok. Pero ang mas nakakatakot yan, yung nandito na. At nasa Kongreso pa. At may access sila sa 100 million a year. Isipin ninyo, ang daming taong bayan nagugutom kung may katotohanan itong sinasabi ni Ka Eric. Nagutom ang ibang kababayan natin para suportahan ng NPA. Kita nyo kung gaano kasakit yun. Totoo man yun or hindi, ang hinihiling natin, imbestigahan ninyo. Huwag kayong papagamit sa mga NPA. Tapos na yan eh. Dapat yung mga yan, humina na, namatay na nga yung leader nila eh. Let's be honest. I'll go straight to the point. Sino ang sikat na sikat ngayon? Bukod kay Romualdez, sikat na lumalaban sa Duterte ngayon. Yung tatlong makabayan block na yan. Sino ang maingay ngayon sa Congress? Yung tatlo na yan. Sikat na sikat ngayon yan, napakaingay.
Huwag niyong sabihin na nagkakataon lang yan. May mga party list yan eh. Hindi naman naboto yan. Ilan lang ba ang... sa totoo lang, ilang boto lang ba nakuha niyan? May 1 milyon bang nakuhang boto yung mga yan? Kaya alam nila, mahina sila talaga. Wala sa likod nila ang taong bayan. Unlike yung mga senador, milyon-milyon ang boto niyan, presidente, vice president, meron yan talagang nasa likod nila. Etong mga to, parang lusot lang sa banga. Nakalusot lang, parang daga, parang ipis. I doubt kung may 1 milyon ng boto ng mga yan. Tapos yung Congress, hinahayaan. I mean, asa ng leadership nyo? Nagtatanong lang po kung totoo itong sinasabi ni Ka Eric. Ngayon, kung hindi totoo, patawag nyo ulit. Or, better yet, idemanda nyo. Ipakulong nyo na sila ng libel kung hindi totoo. Para magkalabasan ng ebidensya. Di ba? Sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA, I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Brosas kapag nandyan ako sa harap nila, si Ma'am Lorraine. Pansin natin yan, Doon sa hearing, pag andyan si Ka Eric, lumalabas yung wala parang takot Parang wala to sila Franz, dyan, lumalabas sila. Napansin ko lang din naman. At mga kadre kagaya ko, sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa. At magkaisa na po ang mga political leaders natin at maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMNI. At sa media, ganun din dapat. Mga dating kadre last day, nag-rally. Nagbanta sila pag hindi daw kayo i-release yung kanilang rally, lalaki, at posible na maabot sa Malacanang. Your thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at binibulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing? Yun lang naman. Sa ngalan ng pagiging patas, kung tama o mali si Ka Eric, imbestigahan nyo yung tatlong yan.